design mo traffic controller. Yan siya. Sequence detector. Pwede na siya. Okay? So for that, okay, i-review lang na ito ang topic of SLCs. Okay? So these are basically the steps that we will be following when designing SLCs. Okay? So of course, need na ito ang state diagram, which will be the basis of how your SLC circuit works. Next, we derive the state table and create the excitation table for each output sa tuwang SLC circuit. Again, the state table is just derived from the state diagram. And of course, iya punuwag ang K-mapping. Okay? So we utilize that for creating the final design for our circuit. Of course, K-mapping because it helps simplify the circuit. Okay? So this is what a state diagram looks like. Okay? So kanang circle refers to the state. Okay? Kanang arrow refers to the transition from the previous state to the next state. Okay? So this is a state diagram of a simple 2-bit binary counter. Okay? So gikan sa, let's say, 0, 0 sa previous state, ang next state niyo will be 0, 1. From 0, 1, it now becomes 1, 0. 1, 0, it becomes 1, 1. Then, back to 0, 0 again. Okay? So basically, pagpahihara sa design nato before, ang 2-bit counter. Okay? So, deriving the state table from the state diagram. Okay? So we have seen earlier, manaatay upat na mong state. So walang i-write here in decimal instead of binary. So makita na to from state 0, 0, niyak to siya sa state 1. From state 1, up to siya state 2. From state 2, up to siya state 3. From state 3, balik siya state 0. Okay? So again, this is just an example of a very simple state diagram showing you the operation of an up counter. Okay? Now next is that once you have already crafted the state table, i-implement na ninyo using flip-flops. Okay? So it could be implemented with T flip-flop, JK flip-flop, RS flip-flop, and even D flip-flop. Okay? Ang pangutana is kung saan man. Okay? Now, in this table, as you can see, it also contains this additional column. Okay? And what is this additional column? This additional column is basically the excitation part. Okay? So, when you say excitation, kung sa may input na dapat naka-fed sa T-flip-flop, para ang previous output nimo na Q1 mahimong 0 on the next state. Likewise, that is also true with Q0 kung sa may kailangan na input sa T0 para ang next state niya maging 1. Okay? Now, kung sa may T0, T1, this refers to the T flip-flop. Okay? Ang question is, nganong gamutang matag 0 dire at dire 1? Simply because sa T flip-flop, kung ang T input matanganin mo 0, that means you are in hold state. So kung naka sa hold state, ang previous ang next, parihara. I-hold naman niya ang previous output. But dire ang T0 naka 1. So as you can see here guys, from 0, nahimong 1. Okay, anong nahimong 1?
day na ang status or state sa T flip-flop kung 1 ang input. Kung sa may state sa T flip-flop, ano guys? Kung sa ito yung mga state sa flip-flop, set, reset, hold, isa pa to? Toggle, isa pa? Katong mo raise ko. Itong dapat lihayan para dili mag-raise condition. Undefined. Okay? Sa T flip-flop, you only have 2 states, which is hold o toggle. Okay? Kaya usa raman ka input, it's either 0 ang T, which is hold, or 1 ang T for toggle. So makabantay mo diri every time ang imong previous ang next state mag-usap gani naka 1 jud siya, representing toggle operation. But for those states wherein wala ra mausap, so 0 ang T input, meaning hold. But diri from 0 to 1 toggle, 1 to 0 toggle. Okay? So initially there ganing step 2, which is showing the state table. It also shows the excitation table, the needed input sa flip-flop para ma-achieve nimo ang next state gikan sa previous state. Okay? So kani diin ni nato gibasihan. So we have based that all here in the characteristic table. Okay? Now during the exam, no index card allowed. Okay? So that means memorize na lang mo, sir. Daily. So pwede ra mag-index card, sir. Daily. Okay? So dapat sabto ni ninyo. Okay? You only need to remember the characteristic table, guys. Okay? Which is, hindi man na nang nabuhat last year when we were discussing about flip-flops. Okay? Kung sa'y kalahian gani sa flip-flop o sa latches, ang flip-flop kay nag-require of clock. Ang latches dili ra nag-require of clock. So same ra siya sa non of nor latch. Okay? However, if you have a so-called RS flip-flop, okay, it is not as simple as a implementation using NAND gate or NOR gate. It's either employed with the help of an edge triggering circuit or using master slave na concept para ma-implement ang kanigitawag na ito nga RS flip-flop. Okay? So again, characteristic table, as what you can see, is just basically the relationship between the input and the output of your flip-flop. So makita nato dira S of R. Okay? Kung 0, 0, the next output is Q. Kung 0, 1, the next output is, kung saan na siyang 0, meaning naka-reset. Okay? 1, 0, set. Nya kanang 1, 1, okay, question mark man. So that is undefined. That is an input nga dapat dili mahitabo sa RS flip-flop. Diba? Kaya mo man na itong gilihayan. Okay? So sa JK, 0, 0, Q gyapon. Gusto nga ng Q. 0, 0. That is hold. So meaning no change. Kung unsay output sa previous, mao gyapon ay Q next. Okay? So again, you have 0, 1 for J and K, which is 0 ang output, 1, 0, 1 ang output, which is set, then 1, 1, yung Q complement. So meaning, toggle. So kung Q siya previously, ang Q next would be Q complement, ang balik. Okay. So sa D flip-flop, may pinakasayo, no?
Okay, kung unsay input nimo sa D, mara ko'y output nato sa Q. Okay? And then you have your T flip-flop. So as you can see, kung 0 si T, Q meaning hold. Kung 1, Q complement meaning toggle. Okay? So mara jud tay dapat ninyong hinumduman guys ug memorize. Okay? Okay, once makuha na ninyo or masabtan na ninyo characteristic table or ma-memorize ang characteristic table, the rest of this pwede ra ma-derive. Okay? So, let's say example. Okay? Excitation table sa to ang T flip-flop. So, as basis for the input, we have Q and Q next. Since there are two variables involved, it will generate 4 possible combination. That's why we have 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 4 Q and Q next. Now sa excitation table, ato ang i-determine kung unsay dapat input kang T to arrive from this previous output to the next output. So as you can see, kung 0 ang previous, ang next is 0, 0. Kaya ano man, hold. 0, 1, 1. 1. Okay? Double. Good. So the same is true for 1 and 0. Good. 1, 1, hold. Hold. Okay? So ang pinakasayon siguro is kaning. Kaya ano man, kung sa Q next, mora way dapat input kang D. Okay? Yan ni medyo makalibat na guys. Okay? Kang J o K. Nganong naaman ng text? Kuhan, define? So kung tanaw na to, kung ang previous output nimo is 0, ang next output is 0, so may state sa JK flip-flop ano? Naka-hold. Which is, unsa man ang hold? 0. 0. O 0. Unsa pa'y possible state sa JK flip-flop nga imong output gikan sa 0 mahimo gyapon 0. 0, 1. What? Kani. Unsa ba na siya? Race. J is 0, K is 1, output is 0. That is reset. Diba? Which means, ang input is 0, 1. So that means, diri ay na combination, it could either be 0, 0 or 0, 1. Since si K, pwede man 0, pwede man 1, X may gumamit. Mga kuhan, sa kanang don't care. Russian don't care. Yeah, same as for this one. From 0, mahimong 1. So what is the state? Either naka 1 si J o naka 0 si K. Pwede po naka 1 si J o naka 1 si K. Toggle. Diba? Okay, when your output is from 0, mahimong 1, duha na ka possibilities nga imong gi-fed na input. It's either giset nimo or naka It's either naka-set or naka-toggle. Okay? So, mo na siya 1x. So, how about 1, 0? Kung sa ng 1, 0, again, it could be 1, 1, naka-toggle or 0, 1. Meaning, reset. Okay? And finally, 1, 1, again, it could either be naka 0, 0 or naka set 1, 0. So, 1 ang x, 0. So again, that excitation table is something that you can simply derive gikan sa characteristic table. So, mo nang sabton sa jud ninyo guys, ang mga lain-lain klaseng
flip-flop, like the JK, the T, the D, and the T flip-flops. Next, we have the SR. Okay? Kung magtan-out tayo sa SR flip-flop, guys, asa nato siya ma-relate nga type of latch. Base na sa input nato. Kung kinsay makaset o kung kinsay maka-reset. Is that a NOR latch or a NAND latch? NOR latch. Anong NOR latch man? Active, right? Okay? So, kaninga flip-flop, SR flip-flop is based on NOR latch. Okay? Ang signal required to set the output or to reset the output is 1. Okay? So, kung both input S and R are 1, don't care. So again, the same is true for the excitation table. 0, 0, again, it could either be naka 0, 1 or naka 0, 0. Okay? So, saktan na ang excitation table? Yes, sir. Sabtan mo, sir. Saktan na lang. Okay? Now, next. Number ko, ano na, sir, kan kung may shortcut na ko ng tumalan naman sila na kaya mahal sa flip-flop siya kung say given job is mutay Kasi pamutan na sa galibog ko. ano ba sir shortcut sa kuan sa pagkuhan sa excitation tempo Shortcut. What do you mean shortcut? advice Pag-memorize. Hindi, what naman? What do you siya? It's, you need to understand the characteristic table for you to be able to derive the excitation table. Okay, take note, guys, from the word excitation table. Unsa may dapat input i-fed kang S of R for you to be able to get the next output gikan sa previous output. Unsay makapa-excite niya, unsay maka-trigger niya ang input. Ang masagot. Okay? So, this is very useful, okay, when you will be designing the SLC circuit na. Okay, ano man, kung mainumdum mo sa SLC or sa synchronous counter na ito ang i-design, iko raman to na ito top, di ba, ang input sa JK padong sa previous Q. And then, ipang-add na po siya ang mga previous Q and mo ay i-fed na to for the next input ni JK. Say, kay nga naman to, base sa itong observation kung ano sa amutagol. Nag-agad man siya sa mga previous Q. But take note, when you will be designing SLC, dili raman na counter na sequence ang iyong buhaton. Posible nga, ipa-generate na ko ninyo ang prime numbers. Okay, ang counting niya is prime numbers na, which is good for, let's say, 4-bit ba, nga prime number. So, unsa man ang prime number? 1, 2, 3, 7. A number which is? The number itself and 1. Is 1 a prime number? So 1 is not a prime number. So may mga numbers divisible by itself. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Is that 4-bit pa? Ay. Wala na no. So 1 rataman, 13. So what yung mga prime numbers? So, pwede mo mag-design ng circuit kung ipang-display niya, counting lang sa prime numbers. Ang question na is, kung saan mo pagkabaw o saan mo pag-control ang next output kung paano saan mo ipa-high o ipa-low. This is the solution for that. Dapat kabaw ka unsay i-fed mo sa
excitation table. Okay? So, padayon lang ta. So, base sa previous na example, we have this table. Okay? Previous, next, then the inputs. So, obviously, for T0 will simply be equal to 1. No. Do we need to do K-mapping for this? Hindi na siguro, kaya activity naman tayo, di ba? Ma-1 tanan ng output. Asam na i-connect? So, this is Sa power. Sa power. Ako ba ito? Lumita, asam na si 1 po ako, sir. Power. Okay, active high. So next is T1. Okay, now base lang dire, klaro na kayo. Diba? Combining Q1 complement of Q0 o Q1 and Q0, this will give you what? Boolean algebra. Q0. Nalimot na mo ni guys, matay. Okay, so exam na to comprehensive. Uy. So meaning katong mga dapat nakatunan ni before gamiton gyud na ni application man na siya sa Boolean algebra sa K-mapping. So di pwede pass is pass. Kaya nga naman hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kung sa may paroroonan natin, Hindi dito. third year, second sem ng mga subjects, di ba? Sa una lang. Okay? So, wala siya guys. Ayaw kalimti ang mga previous na subjects. Kaya na. Okay? So, ano? T1 and T0 is simply equal to 1. So once you have performed K-mapping to simplify the circuit that will be connected to T1 and T0, then you build the circuit. So kita na to, this is your T0. So connected ra sa high. And this is T1. So connected sa Q0. And again, this is our classic example of a synchronous 2-bit counter using T flip-flop. Okay? So wala rin problema. Sir, Okay? mag-drawing pa may nasa example. Oh. Design mo naman. Kung hindi mo kabaw mo design, matawag pa computer engineer. Mura na mag-kuhan dyan, mura na mag-code sa mga page. Hindi isa. Kayo ang coding. Basta yun pa ni sa coding. Okay? Di man mo kuhan dyan, Kaya drawing man sa papel. Di man matistig yan. Kaya nga nun day, kanang magsulbad ng calculus o na mag-testing mo din. Tayo na niro. Di ba? Ayaw yung maggamit mo. Exam mo calculus sa una, open cellphone. Sa'yo na kayo sa Wolfram. Or gamitan ba Google Lens? No? Mag-exam mo, open cellphone mo. Wow, okay ko. Open gadget exam kay sus. Nahaya ka siya. App na lang. Okay? May problema ron sometimes sa reliant as technology na dili kasulbad og simple nga problem. Mao nang kung hatagan og mga word problem, Uy. di jud kasulbad kung di makagamit og ChatGPT. So problem ana guys is that when you become an engineer soon, deployed mo dira sa inyong gitrabahoan, hatagan mo problema sa boss. Ya kanang problema ha, wala pa naka-encounter si ChatGPT, how will that be solved? Okay? So, mo na edge ninyo sa AI, your ability to solve problems. Okay?
not the ability to create more problems. Okay? Nagkana kayo na sila, tigin mo problema. Ang ato as engineer, di ba? Nagsulbad man tag problema. Okay? So dapat mo na inyong kasaon your ability to solve problems. Okay? Kaya kung ka na, di na nato mabuhat, kaway-kaway. Okay? Bisa appeal na ta sa mga kurso in the future na ma-consider as obsolete. Kaya pwede kay Lisa ng computers. Okay? So imagine ang ECE ron. Nagkahinay rin ba yung ECE? Yun, sir. Okay? Ay, naggamay lang kayo sa lahat. Nagamay ng ECE. And it's not just here in CPU. Sa tanan, eskwelahan. Kung ito mo, declining na yun ang ECE. Okay? O na ilang plano is ang total pagwaon sa board exam sa ECE. Wait na mag-graduate na. Ma-absorb mo sa ECE. Kwarta-kwarta, pera-pera naman na siya. Ano kung nabuhi mo patagatong board exam, pwede naman sa ECE mo din. Kaya ang sa ECE ron, gearing for machine learning naman sa artificial intelligence. Yung field view na sa company. So kung ECE makuha na, aon sa nalagwado sa CPA, absorb na lang tayo ECE mo. Okay. So again, we have solved that problem utilizing JK flip-flops. Okay? Okay, again, nag-rely man ta sa toggle operation. But what if pahimuon mo counter using D flip-flop? Okay? So, sige. Let's start. Himui og state table. So, na naman tayo state diagram. State table. Flip-flop. Para sa Ang input mo yung output. Ang input. So, sa state table lang sa para exciting. Okay? So, sa Mealy machine, dili lang siya purely state o arrow. It also involves input, which is referring to the first number, and the output, referring to the second number after the slash symbol. Okay? So again, how do we translate this diagram into a so-called state table? So again, first things first, identify all the states. So pila man kabuk state na adere? Upat ka state. So pila ka flip-flop magamit na ito ani? Kung nakay upat ka state. Okay, duha. Diba? So pwede na nimo panganlan. Okay? So let's say Q0 yeah, Q1. So, sa may mga state, 0, 0, 0, 1, then may 1, 0, may 1, 1. Yeah, as you can see, may input, di ba? Pinaka-bit ang input. 2. O sara, sa kabit, 1 o 0 naman. Okay? So aside ang Q0, Q1, ang state nimo, i-appeal po na nimo sa imong design ang input. So ang input tawag na natong X. Okay? So sa input X, may 0. Ang X po na kung may input, may 1. Okay? So balik ko na po ang different state. Kaya for each state gani, since naman kay one input, there will always be two arrows pointing outside to the next state. Kabantay mo? Duha ka different Kanina state o? 1, 2. Kanina state.
1, 2. Pwede nga state. 1, 2. So, mura ra gimuhang gi-plot diri guys sa table tanang possible scenario for your given put. So again, this is the previous. For the next, of course, Q1 na lang o Q0. So igsubay, again, it's as simple as at state 0, 0. Kung may input din mo 0, asa siya pa do? 1, 1. Kung ang input din mo is 1, asa siya pa do? 0, 1. So hindi ka sa 0, 1. Kung naka sa 0, 1, mo input ka og 0, asa ka pa do? 1, 1. 1, 1 na sad. Kung naka sa 0, 1, mo input ka og 1, asa ka pa do? 0, 0. Kan? Kung naka sa input 2, mo input kag 0, asa siya pa do? 1, 0. 1, 0 na gyapon. Kung naka sa 1, 0, mo input kag 1. Ado 1, siya 1. o 1. Nya, kung naka sa 1, 1 na input, mo input kag 0, asa siya pa do? 1, 0. Kung mo input siya 1, 1, 0. Yeah, how about the output? Yapin po na itong output. Let's say output Y baron. So, kung naka sa state 0, 0, ni-input ka og 0, padong ka sa 1, 1, o what's the output? 0. Okay, so imagine guys, kung naka sa state 0, 0, ni-input ka og 1, padong ka sa 1, 0, say output 0. So imagine na ram. Okay, maura na ang state table. Di jud na siya nga naka-complicated kay you have the state diagram as your reference. Ang inyo lang yung number 1 problema ni is kanang malipat mo. Call, sir, kung 3-bit na call, okay, makadagyan na. Mas malipat. Okay? So, marnay gibuhat guys sa ato ang state table. Okay? So, again, this is the summary, okay, of what has been done previously. Okay? And then, what do we do next? Kung sa next step, ani? Kuan, ang secretary lang. Ay, di. Kimap. K-pop na dahil sa iyo. So next step, excitation table. So dapat i-identify sa nato kung sa may gamito nato to implement the circuit. Okay? Now, in the example given here, ang gigamit is D flip-flop. So again, wala kay problema no, kay manuman. Ang input nato diri agad raman sa next state. Okay? Pero what I want you to do right now is implement using T flip-flop. Okay? Doon siya. Take on ito. Since we are using here a D flip-flop. So obviously, kung magtanaw ka sa circuit, what constitutes the input D? So may XOR. So CNT XOR F0. Or ipod na natin kung D0. So that will be CNT XOR D0. Okay. Next, kang F1 or kang D1. Okay, kung sabay na kang D1. So, naa si hindi na
equation. Okay? Para D. Okay? So, once makuha na nimo ang characteristic equation, okay, we can use the characteristic equation of our flip-flop para mahibawan nato ang Q-nex. So, sa tigigamit na to, we are using D. So, masayon-sayon na siya. Kaya nga naman, kanina may basihan na ito. Kung sa value ni D, mawala po na yung value ni Q-nex. Okay? So, as what we can see here, kung sa value ni D, mawala po yung value ni Q-nex. Okay? So, kung sa may mga combination, okay, CNT, XOR, Q0. Okay? Kinsa nga variable ang wala. So we have Q1. Okay? Now, if you expand this algebraically, expected na kanisiya would be equivalent to CNT. Then you have Q1 complement Q0 complement plus CNT Q0. Q1 Q0. Kay Q1, since wala man siya, appears as a complemented state. Okay? So for this one, basically, CNT Q0 then multiplied with, of course, Q1 complemented o complement. Okay? So basically, for D0, upat kabuk 1, makita nimo sa okay? So, upat ba? Okay? So, for D1, okay? So, again, kani kumpleto na, kani kaduhaon pa. Kaya napa si CNT complement times Q1 times Q0 and CNT complement Q1 o Q0 complement. Okay? So, wala itong makita. Okay? Sa tuwang next. So, given na natay previous state, na nakay next state, and you also have your input, what's the next step? Excitation. Kailangan pa mag-excitation table. Na-identify naman nato, we are using D flip-flop. Oh. So the next step, therefore, is to create the Logic. state diagram. So from 0, yung nakay input na 0, from input 0, nakay input 1, so from input 1, naka-input 0. From input 1, naka-input 1. Yeah, from input 2, naka-input 0. Balik. From input 2, naka-input 1. 3. Yeah, from input 3, naka-input 0. Balik. Then from input 3, naka-input 1. By
based on nga state diagram, kung sa'yo nasabta na to sa operation, what does it do? Kung sa input mo rin output, forward siya. Take it lang. kung input is 1, it acts as an up counter. A 2-bit up counter. Yeah, if an input is 0, it means it stops counting. Okay? So, mao din na gibuhat ani nga circuit. Okay? So, di ba, mas dali siya kaysa mag-simulate ka tagsa-tagsa without you knowing anay mga track points. Okay? So, ma-reverse engineer din siya. Kung naamoy circuit ka, may pasubay sa inyo, what does it do? Ano may buhat to ninyo? Extract the equation. Then make use of the characteristic equation to determine the next state. Okay? So, you know guys, okay? This is the final output. Okay? So I think, again, wala lang tayo hihimo diri nga output. Okay? But na siya'y input ang ato ang state diagram. Okay? So we have also already tried milli machine. Okay? And how does a Moore machine differ from the milli machine? As you can see, ang output sa Moore machine, guys, is naa sa state. So meaning, ang output niya dili mo change kung walay clock pulse. Okay? And the output sa Moore machine is dependent on the current state. Okay? So, ano ang difference between sa Moore machine o milli machine? So, kung sa may example, anang Moore machine, asa na nato magamit? Okay? Look at this example. Okay? There are how many states? 4. So meaning, pila ka flip-flops ang pwede na ito magamit to implement this machine. Okay, 2 flip-flops lang. Okay. Ano man, 4 naman ka state. So you only need 2 flip-flops to generate all the state. Okay. And you also be needing 1 input. Okay. Now what you see here, guys, is an example of a sequence where do it go? Agto siya sa B. Once na nakasabi mo, input kag 0, then agto ka sa C. So as you can see, iyang gihindang duman na nakadetect na siya 1, nakadetect na siya 0. The moment mo input kag 1, at this point, mo generate siya time, indicating that you have actually detected a sequence of 1, 0, 1. Okay? Now, what if mo input ko o 1? Asa siya mo padong? Balik siya sa Agto siya sa B. Okay? So, agto ni siya sa B, mo output na putog 0, meaning wala makadetect na putog sequence. Kung mo input ko 0, agto siya kang C. Kung mo input pa ko 0, asa siya padong? Okay? Now, as you can see, dapat ma-detect na po ng imo ang sequence na 1, 0, 1 for you to be able to generate an output na high. It was able to monitor that sequence na 1, 0, 1. So, as you can see again here, kung input kag 1, where do we go? B. Kung input kag 1, B ragyapon. Input kag 1, B ragyapon. So, dito siya mawa until makadetect siya o 0, where A, agto dayon siya o C. But of course, kung iligay 1 ang imong i-federate, kung butang kag 0, it goes back to A. Meaning, dapat makakita sa project sequence ng 1, 0. Okay? So again guys, this is an example of a machine that is able to detect a sequence of binary number.
Okay? So, very useful sa na siya in computer system. Okay? Labi na kay serial data. Okay? Instead na i-check mo ang bit in parallel, you check the bit serially. Okay? So, nakita man na to atong sa atong discussion on registers. Nganong importante ang atong mga serial to parallel, parallel to serial, parallel to parallel, serial in, serial out. Okay? So, it could help minimize the hardware. Labi na when transmitting data. So, muna sa computer system, common kay ng parallel to serial out, then serial in to parallel out ng mga circuit. Okay? And here is again an example that you could do with SLC design. Okay? Kanang mag-create ka o traffic light controller. Okay? So, ang simple na traffic light controller, kung naman, cross naman, di ba? So, here is a more complicated version of a traffic light controller. So, nasa may example dire para sa input signals required, output signals, and the different state that you might want to use when you are designing your traffic light controller. Okay? So, dili man siya parehong traffic light controller sa una nga ang red o ang green, okay? Kung wag to orange, magdungan. Diba? Then from red, green, anasad. Ang tendency, prone sa aksidente. Kaya ang green, orange, ang red, orange, ang buhaton sa sakyanan, magpaspas magdagan. So mag-abot ito nga, bangga. Kala sir, Pinoy. Kaya ang green, beating the red light. Niyang orange, gadali. Uy, ni orange naman, so ready na yun, dagan. Okay? Which is, unsa man to'y dapat unta. From red, di ba? Niya, green. Ang green, wag to orange. Okay? Niya, stop, ano niya, ang to pang green sa tikas. Okay? So, kung red ka, di ka muagi yung orange. Mudiritso ka green. But kung green ka, muagi ka orange, then wag kong red. So, ka nga sequence, bali-bali na siya, both left and right side. Naidilig niya. Okay? Pang red to, ay, halagi pa red to green. Ato na dilig. Ato na dilig. Ay, balik sa... Okay? So anyway, ASM, again, this is just a representation of your state diagrams, okay? Using the so-called algorithmic state machine. So again, there's that YouTube video nga po ang i-post dito sa inyong GC. Essentially, it's just a, how do you call this? Like formal definition of your state machine. Okay? So, there is a interpretation of ASM gikan sa mili o sa more, katong sa pang example ni Juliana. So, basically, kung ano yun siya, when you talk about state box, decision box, conditional output box, okay? Oval. Mara ito na balik-balik ko ninyo for this one. Okay? So of course, depende sa machine na may convert. Okay? So, this example is for the mini. Okay? This is for the more machine. Okay? So I guess maka naman, dali naman to sabto. Okay? Lingaw-lingaw lang ato nga portion if let's say for example, kung sa inyong state machine, ang number of inputs nimo is daily usa. Okay? What if there are 4, meaning instead na input X lang, na-apply Y. input Y. So that means
gikan sa state nimo, there are also 4 possible branches. Okay? So, obviously, when you are implementing the condition, so, kinsa may most significant? Assuming you are using X as the most significant. Okay? So, obviously, 0, 0, diba? 0, 1, 1, 0, 1, 1. So, nakay option sa X nimo as to whether 0 ba or 1. So, after na niya, again, it's just like itong discussion na to with multiplexer. Okay? You go then to the smaller value, which is C. Y. So, basically, sa Y nimo, na ako'y tingduha ka pa. Okay? Diba? Kung 0 si Y, or 1 si Y. 0 si Y when X is 1, and 1 si Y when X is 1. So again, this simulates these different options sa imuhang arrows. Okay? So, moro na katong example dito sa more siguro. Nakakay more than 2. Again, di mo kayo siya lisod. Kaya ano man, conversion naman eh. Gikan sa milli o sa more. Okay? Ang lisod dami guys, kung kamoy pa sa inon. Ano sa'yo kung ano na sa input sir? 2-bit na kuan? Dili. Kung na siya. Combination na talaga ko na. Same lang ng nanay mo. Kani, Okay. usa lang ang ato ang input. Okay? Like, for example, kaning gibuhat dere. Okay? Manong kailangan mag-may input. Okay? Kani. This is an example of a counter circuit nga naa kay 1-bit control nga mo stop siya or mo count up. Okay? So what if, let's say for example, ganahan ka nga naa siya i-reverse. Kuan, i-feed Okay? So dili kaigo ang CNT lang nga 1-bit, di ba? Kung ganahan kang reverse. So meaning kung 1, may stop. Kung 0, may stop. Kung 1, may reverse. So pwede ni mo yun nga kung CNT is equal to 2. Di ba? Mo ay para sa reverse. Hindi ka kayo so kung 0, stop. Kung 1, count up. Kung 2, count down. Okay? Yeah, since 2 bits man siya, napakay 1 extra bit na pwede magamit. So it's up to you. So na mo ang CNT3. So for all we know, we could also use that here. Diba? Hindi mo gamitin dali. Kung mo 3, equivalent na po siya stop. Okay? So that is now an example of a state machine na ay baka input bits additional. So essentially, it extends, okay, the operation of your state diagram. Okay? So ang decision making niya dili lang yes or no. Okay? You have extended the decision to 4 different possibilities. Okay? So, muna guys, ito end sa topic for this semester. Okay? Galing mo ba? Okay, so I think walang sa siguro na. Padayon ta sa ito ang checking. Kung may ready makapacheck.
Oh, mag-require dahil yung grade 10 blocks guys sa inyong design. Kay Hapas lang siguro na Hindi, okay lang diapas daw. Sir, ang sumate. sa may muna. Ay, aligod. Di ba, alig kay... Di, kamong gawa, alig. Kay, magkuhan ka. Di, okay lang, lagi na. Pa-check, hindi na. Hinten. So, ito yung simulator guys. Ready na po yung simulator para mag-check na to kung sakto ba sa simulation ninyo sa actual. Kay namong Rioban, magpa-check ba? Ingana dyan na sir. Apil na design, pero ikaw sa simulation, di man naging wa day labot sa May galing design. na, nadala ang kuhan. Nabibigdan po mo. Ako ba yung isip kayo? Gawin vlog. May papakuling ko, no? Paling yung charger sa cellphone ba? May mga karahang micro USB mo, ay gamitin yung masuklay yan. Kasi yung andun mo ay, gamitin mo yung boss. Boss keys, boss basic. Wala pa di ko, protection ba? Ikaw man. Kita winter. Gab, gab, kani? Sure ka? Kuano eh, mo mo. Kaya ako request daw. Kana free. So may gamitin mo. Papers. Switch lang. Switch lang yun. Ang kuhan, kailang i-connect siya o flip lock kung i-pizza and i-pull nga po. Also, man ang mag-flip na sa connection na lang. Sa purpose of para so, sa panahon parang 1 bit lang store. So, 0, 1 lang. Money,